Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Cheryl May Aplicador, ang mag-uulat sa inyo tungkol sa horizontal na batayan ng wika o conceptual na batayan ng wika. Horizontal o conceptual na batayan ng wika, ayon kay Pamela Constantino sa kanyang artikulong Wikang Filipino, bilang konsepto may dalawang pangunahing batayan sa pag-unlad ng pambansang wika. Ang una, ito ay horizontal na batayang wika at ang pangalawa ay ang vertical na batayan ng wika. Ang horizontal o conceptual na batayan, ito ay ipinapakita ang pag-unlad ng pambansang wika ay bunsod ng iba't ibang wikang nag-aambag dito. Ang una, produkto ng ugnayan ng tatlong wika ang lingua franca. Sa ngayon, tayo munang alamin kung ano ang lingua franca. Alam naman natin na ito ay isang uri ng dialekto na ginagamit ng mga individual na mayroong mga wikang pangunahin na nagkakaiba-iba. Katulad ko na taga Manila, na ang ginagamit ko ay ang wikang Tagalog upang magkaroon kami ng pagkakaintindihan kung sino man ang aking makausap. Sa wikang Ingles din ay kilala rin ito sa tawag na trade language dahil nakakatulong ito sa upang mapabilis ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa sistema ng pakikipagkalakalan o diplomatikong usapan. Pangalawa, ang Filipino na itinakdang pambansang wika. Ang Filipino ay ito ang wikang Tagalog o wikang Filipino sa kabila ng mga pagkakaiba ng mga pangunahing wikang sinasalita ng mga tao depende sa kanilang lalawigan o nakasanayang wika. Pangatlo, ang mga wika sa Pilipinas tulad ng Pangasinense, Bicol, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Meranao, Kapampangan at iba pa. Sunod ay ang mga banyagang wika na itinakda ding opisyal na wika ng Pilipinas at iba pang natutunan o natutuhan ng mga Pilipino dahil sa impluwensya ng media, broadcast, print at social. Ang mga banyagang wika na itinakda ding opisyal na wika ng Pilipinas, ito yung mga natututunan ng mga Pilipino lalo na dahil sa impluwensya ng mga palabas tulad ng mga Korean novela na ating napapanood sa TV at sa mga social media. At ang huli ay ang wika ay dinamiko at laging nakatakdang humarap sa mga pagbabago. Bakit nga ba sinabing dinamiko? Sinasabing ang wika ay dynamico sapagkat ito ay nagbabago. Ito ay buhay at patuloy na nagbabago ayon na rin sa pamumuhay ng tao na mabilis ang takbo tulad ng agham at teknolohiya. Iyan lamang po ang aking ulat sa araw na ito. Maraming salamat po.